Hinamak na manugang. Kabanata 321 Malamig na bumuntong hininga si Dixon Shandlan at sinabing, "Ngayon ay kaunting parusa lang ang ibinibigay ko sa iyo. Nakagawa ka ng mali at naglakas loob ka pa ring gawin ito muli sa hinaharap, marami akong paraan para mahihiling na sana ay patay ka na." Pagkasabi niyon ay bumeso siya. Sa huli, bigyan ng bawat isa sa kanila ng 30 sampal. Nanginginig si Helena na parang bola at pumulupot sa lupa, hingal na hingal, puno ng takot ang mga mata niya. Hinawakan siya ng isang itim na lalaki at sinampal. "It's none of my business," si Helena ang humiling sa amin na nakawin ng hilaw na bato. "Wala akong nagawa." Nang marinig ni Zhang Faang na siya ay bubugbugin, agad siyang sumigaw na parang baboy na kinakatay. Gayunpaman, ang Black Man ay isang miyembro ng Dixon family's martial guards. Nakinig lang siya sa utos ng mga namamahala sa pamilya Dixon, direkta niyang hinayla si Zhang Faang pataas at binigyan ng ilang sampal. Sinampal din si Xu Fugi, sa sobrang sakit ay tumulo ang luha at uhog sa kanyang mga mata. Parehong puno ng panghihinayang ang puso nila, kung hindi sila tinawag ni Helena para makawin ng hilaw na bato, makakatagpo sila ng ganoong bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ng Blackman ang 30 sampal at ipinadala ang 3 paralisadong tao, tumalon sa van, at umalis. Namamaga ang mukha ni Helena, at dumudugo ang ilong, namamaga ang kanyang mga mata kaya napisil ito sa isang linya, magulo ang kanyang buhok, at nakahandusay sa lupa na parang patay na isda. Magulo rin ang buhok ni Zhang Faang at may tatak ng palad sa mukha, napaupo siya sa lupa at umiyak ng umiyak. Namamaga ang mukha ni Xu Fugi at dumudugo ang kanyang ilong, napaupo siya sa lupa na parang patay na aso at puno pa rin ng takot ang mukha niya. Sa kabilang banda, si Jane Lewis ay balisa na parang langgam sa mainit na kawali. Hindi niya tiningnan ang kanyang telepono sa meeting kanina at nakatanggap lamang siya ng mensahe mula sa kanyang tiyuhin pagkatapos ng meeting. Sa sobrang takot ay muntik na siyang matambos sa opisina. Ang kanyang biological na ina ay kinidnap. Si Jane Lewis ay labis na natakot ngunit maaari pa rin siyang ituring na kalmado, agad niyang tinawagan si Alex Dixon. Natigilan din si Alex Dixon nang marinig yun. Ang Lewis family ay hindi isang mayamang pamilya kay Jinling, sino ang mang-kidnap kay Helena. Isa pa, ang biyenan ay isang matapat na tao, at si Helena ay gumawa lamang ng mga walang hiyang bagay tulad ng pagnanakaw ng manok at aso, wala siyang malalim na sama ng loob sa sinuman. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng inspirasyon si Alex Dixon, at agad na kumunat ang kanyang mga kilay. Malamang si Little Tita ang may gawa nito, naiintindihan niya ang ugali ni Dixon Shandlan. Napakalakas ng personalidad ni Dixon Shandlan. Sa Dixon clan, isa lang siyang babae na hindi mahawakan ng buhangin. Sa mundo ng negosyo, siya rin ay isang babae na tumyupad sa kanyang salita, walang puwang para sa kanya na pag-alitan ang iba. Noong araw na yon, pumasok si Helena sa hotel at pinagalitan si Dixon Shandlan. Bagamat pinahintulutan ito ni Dixon Shandlan sa kanyang mukha, hindi ito humawak na hahayaan na niya ang bagay na ito. Agad na tinawagan ni Alex Dixon si Dixon Shandlan. "Little Tita, nakuha mo bang kidnapin ang biyenan ko, at tito at tita?" Nakaupo si Dixon Shandlan sa backseat ng Rolls-Royce at papunta sa airport. She crossed her legs and casually said, "Yes, what's wrong? This old hag doesn't know the immensity of heaven and earth. She actually dares to disrespect our Dixon family. I'm just teaching her a lesson. If it was para sa iyo, kitilin ko na sana ang buhay niya." Hindi nakaimik si Alex Dixon, pero base sa tono ng kanyang tiyahin, wala siyang dapat gawin kay Helena. Malamig niyang sabi, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mong galawin ang pamilya ng asawa ko?" Mabilis na bumalik si Helena. "Alex Dixon, sinabi ko sa iyo na hiwalayan mo si Jane Lewis matagal na ang nakalipas. Ang isang pamilyang tulad ng Lewis family ay hindi kwalipikadong pakasalan ng aming Dixon family." Hindi magalang ang tono ni Dixon Shandlan, malamig niyang saway, "Kung gusto mong makipag-ayos sa akin, bumalik ka sa kabisera mag-isa at ipaliwanag ang sitwasyon sa matandang master." Sinabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, "Babalik ako, ngunit babalaan kita muli. Bawal mong galawin muli ang pamilya ng asawa ko." Malamig na sinabi ni Dixon Shandlan, "Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Kung ang matandang babaeng ito ay maglakas loob pa ring saktan at magalit ka sa gusto niya, sa susunod, magiging kasing dali ng pagsampal sa kanya. Tiyak na papatayin ko siya." Sila ay nasa likod ng bundok.
pumunta at hanapin mo sila mismo. Pagkatapos sabihin yun, ibinaba ni Dixon Shendlan ang telepono nang walang anumang paliwanag. Pinunasan ni Alex Dixon ang kanyang mga templo nang masakit ang ulo. Bagamat alam niyang naglalabas ng galit si Little Tita para sa kanya at hindi niya matiis ang pambubuli sa kanya ni Helena. Ngunit naintindihan din niya ang dahilan, ngunit ang kanyang asawa ay biological na anak pa rin ni Helena, ayaw niyang pahirapan ang kanyang asawa. Kung hindi, siya na mismo ang humarap kay Helena. Iniligpit ni Alex Dixon ang kanyang telepono at agad na tinawagan si Jane Lewis para sumugod sa likod ng villa. Makalipas ang kalahating oras, nagmaneho si Alex Dixon sa likod ng bundok at nakita niya si Helena at ang kanyang tiyuhin na nakaupo sa gilid ng kalsada, nanginginig, hindi sila naglakas loob na gumalaw. Nang makita ni Jane Lewis ang kahabag-habag na kalagayan ni Helena, agad siyang nabalisa, bago pa man huminto ang sasakyan, binuksan niya ang pinto at nagmamadaling lumabas. Nanay, nakita ni Helena si Jane Lewis na paparating at tulad ng nakikita niya ang kanyang tagapagligtas, siya ay sumubsob at humagulgol. Jane, muntik nang mamatay si nanay, bilisan mo at tumawag ka ng pulis, dapat mahuli natin itong mga kidnappers. 12 beses na siyang sinampal, ang kanyang mukha ay namamaga na parang steamed bun, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay pinipisil ng husto na halos hindi na makilala. Sumama rin sa kanya si Albert Lewis, medyo natakot din siya nang makita niya ang sitwasyon, nagmamadali niyang inilabas ang kanyang telepono at gusto niyang tumawag ng pulis. Sa sandaling ito, tiniis ni Shu Fugi ang sakit at mabilis na sinabi, "Bro-in-law, huwag tumawag ng pulis." "Bakit?" Niyakap ni Jane Lewis si Helena at galit na sinabi, "Dapat kang tumawag ng pulis. Gusto kong makita kung sino ang bumugbog sa aking ina ng ganito." Tumayo si Zhang Faang at hinanda ang sarili para sabihin, "Jane, huwag kang tumawag ng pulis. Ito ay, ang panganay na sister ang naghatid sa atin sa bundok at nagsabing gusto niyang nakawin ang hilaw na bato ni Alex Dixon." Sa huli, hindi niya ninakaw ang hilaw na bato ngunit nakilala niya ang isang grupo ng Blackman at binugbog kami at itinapon dito. Kung tumawag sila ng pulis, hindi ba malalantad ang pagnanakaw nilang tatlo? Kapag dumating ang oras na yon, sabay tayong makukulong. Ano, natulala lang si Jane Lewis, dinala talaga ng sarili niyang ina ang tito at tiya niya sa villa para makawin ang hilaw na batong hiyas ni Alex Dixon. Nabigla rin si Albert Lewis, tumingin siya kay Helena na may komplikadong ekspresyon. Alam niyang tiyak na gagawin ng kanyang asawa ang isang walang hiyang bagay. Si Alex Dixon naman ay mukhang normal, anyway, matagal na niyang alam ang tungkol dito, pero nagpanggap pa rin siya na wala lang, sabi niya, "Kalimutan mo na yan, papuntahin muna natin si nanay sa ospital." "Ma, paano mo nagagawa ang bagay na yun?" Halos maiyak si Jane Lewis kay Helena. Sa sobrang galit din ni Albert Lewis ay hindi siya makapagsalita, tinuro niya si Helena at nanginginig ang buong katawan niya. Nakonsensya si Helena at tiniis ang sakit habang pinupunasan niya ang dugo sa mukha at umiiyak. Anyway, ang mga hilaw na batong yun ay hindi kay Alex. Ano ang masama kung nagkakilala ako ng ilan, maganda ang relasyon sa kanya ni President Zhao, wala siyang sasabihin kahit na mawalan siya ng ilang piraso. Mabilis ding tumulong si Shu Fugi, "Jane, huwag mong sisihin ang nanay mo, napakayaman ni President Zhao, ayos lang kung magnakaw tayo ng ilang hilaw na bato, at saka, wala naman tayong ninakaw, inilipat na ni President Zhao ang mga hilaw na bato." "This is two different things," namula ang mukha ni Jane Lewis. Hindi mapakali ang tingin niya kay Alex Dixon at nakonsensya sa kanyang puso. Ang kanyang sariling ina at tiyuhin ay talagang nakagawa ng isang kaiyahiyang bagay, kung nalaman ito ng mga kamag-anak ng Dixon family, ano kaya ang mukha niya? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Albert Lewis, sa harap ng kanyang manugang, hindi man lang niya maiangat ang ulo. Nilakasan niya ang sarili at sinabi kay Alex Dixon, "Son-in-law, regarding your mother, I apologize to you on her behalf, this matter is over, all right." "Tay, ano pong pinagsasabi niyo?" Mabilis na sinabi ni Alex Dixon, "Si nanay lang, ubo, nagbibiro siya, hindi ko sasabihin sa iba, dalhin mo muna si nanay sa ospital." Tumingin si Jane Lewis kay Alex Dixon nang may pasasalamat at naantig sa kanyang puso. Ang paggamit ng pagnanakaw ng daan-daang milyong yuan na mga bato ay hindi isang joke, kung alam ni Pangulong Zhao na hindi alam ang kanyang ina ang makukulong,
Siya ay masentensyahan din ng mga dekada, nabigla pa rin si Shu Fugi at sinabing, "Bro-in-law, ano ang nangyayari sa mga kidnapper na ito? Talunin tayo. Ano ang hindi nila sinabi na iwan tayo dito? Ano nga ba ang nangyayari? Sino ang mga kidnappers?" Kabanata 322. Naguguluhan din si Albert Lewis. Gayunpaman, nang isipin niya ang tungkol sa kanyang asawa at pamilya ni Shu Fugi, galit niyang sinabi, "Ang mga kidnapper ay ayaw ng pera, kaya malamang na gumawa ka ng isang bagay na immoral at nakasakit ng isang tao." Nang matapos siyang magsalita, biglang tumigil sa pagsasalita si Shu Fugi. Alam din niyang marami silang nasaktan ni Helena, mahirap bilangin ang mga ito. Bagamat walang matinding puot sa pagitan nila, hindi mabilang ang sama ng loob sa pagitan nila. Marahil ito ay talagang isang tao na nasaktan, lihim na naghihiganti. Galit pa rin si Helena at may kumpiyansa na sinabi, "Ako ay binugbog ng mga kidnapper, at wala kang pakialam sa akin, ang pakialam mo lang ay ang pagnanakaw ko sa hilaw na bato. Ano ang masama sa pagnanakaw ng hilaw na batong pang-alahas? Pumunta ako sa supermarket para gumawa ng napakaraming bagay. Ngunit ang supermarket ay wala pa ring ginagawa sa akin." "Nay, huwag mo nang sabihin," habang narinig ni Jane Lewis. Mas lalo siyang nakaramdam ng hiya. Hinayla niya si Alex Dixon pataas at galit na sinabi, "Tay, dalhin mo ang nanay at tito ko sa doktor. Mauuna na kami ni Alex." Ang looban ng villa ay binasag sa gulo ni Helena at ng kanyang tita Hien. Magkakahalaga ito ng daan-daang libo para ayusin ito. Ngunit nakahinga ng maluwag si Alex Dixon, ang mga kilo ni Helena ay sa halip ay nagpanig sa kanyang asawa, na baliktad sa wakas ang bagay na sinipa niya si Helena. Susunod, kailangan niyang maghanda para sa paglalakbay sa Jing City. Nang maisip niya ang Jing City, agad na nagdilim ang mga mata ni Alex Dixon, kumikislap na may matinding liwanag. Ang Jinling at ang Jing City ay pinaghiwalay ng 1,000 milya, kung ikukumpara sa mga nakayukong tigre at mga nakatagong dragon, ang lugar na ito ay maaaring ituring na kalmado at mapayapa. Gayunpaman, kahit na ano, kailangan niyang maglakbay doon. Sa isang banda, gusto niyang tingnan ang sitwasyon sa Dixon clan, sa kabilang banda, gusto niyang tanungin si Little Tia tungkol sa pinagmula ng Jade Pendant. Habang nagpaplano si Alex Dixon na pumunta sa Jing City, nakatanggap siya ng tawag mula kay Su Ching-cheng. Saglit na nag-alinlangan si Su Ching-cheng at sinabing, "Kuya Alex, libre ka ba ngayong gabi?" "Anong problema? I want to treat you to dinner tonight. Okay lang ba?" Nag-isip sandali si Alex Dixon. Naresolba lang niya ang hindi pagkakaunawaan kay Jane Lewis, kung sa kritikal na sandali na ito, nabangga siya sa pagkain kasama si Su Ching-cheng, mahirap sabihin. Ngunit nang malapit na siyang tanggihan, tila nahulaan ni Su Ching-cheng ang kanyang susunod na pagtanggi. Maagap niyang sinabi, "Kuya Alex, babalik ako sa kabisera bukas, hindi ko alam kung kailan ako makakarating muli kay Jinling." "Babalik ka sa kabisera?" Nagulat si Alex Dixon, ngunit gumaan ang loob niya. Alam niyang pumunta si Su Ching-cheng kay Jinling kasama ang kanyang pamilya sa likuran niya, at siya ay dumating para sa kanya. Hindi niya nais na manatili si Su Ching-cheng sa Jinling sa lahat ng oras, hindi ito makakabuti para sa kanya at sa kanyang asawa. "Ituturing mo na lang ito bilang isang piging sa palm para sa akin." Mahina ang tono ni Su Ching-cheng at talagang may bahid ng pagmamakaawa. Dahil sa pagmamakaawa ng isang babae, agad na lamambat ang puso ni Alex Dixon. Ang isang mapagmataas na anak na babae ng Su clan na tulad niya ay dapat na isang taong hindi hahanapin ng sinuman. Siya ay isang mapagmataas na anak na babae ng langit, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sa harap niya, si Su Ching-cheng ay parang isang ordinaryong kapatid na babae sa tabi. Tuma-ngo si Alex Dixon at sinabing, "Sige, saan ang lokasyon?" Pinigilan ni Su Ching-cheng ang kanyang masayang sorpresa at sinabing, "Chindian Pavilion, hihintayin kita ngayong gabi." Kinagabihan, lumabas si Alex Dixon at nagtungo sa Chindian Pavilion. Pagdating niya, nakita niya si Chin Yue na naghihintay sa labas ng restaurant, nakasuot pa rin siya ng black professional dress, siya ay payat gaya ng dati at ang kanyang kurba ay cat-anji tangi. Nang makitang dumating na si Alex Dixon, agad na pumunta si Chin Yue at sinabing, "Hinihintay ka na ni Ching-cheng sa itaas." Tuma-ngo si Alex Dixon at pumasok sa restaurant, nakita niya na maliban sa mga waiter ay walang ibang tao sa paligid, nagtatakang tanong niya, bakit walang tao? Sinabi ni Chin Yue mula sa likuran,
Nakabok na ako sa Qingyan Pavilion, ngayong gabi ang huling araw ni Ching Cheng sa Jinling, ayaw niyang may makaistorbo sa kanya. Pagkasabi nito ay naglakad siya pasulong at pinona ang daan. Sinundan ni Alex Dixon si Qin Yue sa itaas at binuksan ang pinto ng pribadong silid, nagkaroon na ng marangyang handaan sa mesa. Nagningning din ang mga mata niya, tila sadyang nagbihis si Su Qingcheng, nakasuot siya ng itim na evening gown na nakatali ang buhok sa isang bun, siya ay mukhang marangal at matikas at mukhang maganda at mapagbigay. Ang damit ay kasing manipis ng pakpak ng cicada, damaykit ito malapit sa kanyang matikas at kurbadang katawan, ganap na binabalangkas ang kurba ng kanyang katawan. Nalantad ang kanyang balingkinitang leeg, patas at makinis na mga balikat. Sa ilalim ng liwanag, mayroong isang layer ng perlas na liwanag. Isang perlas na kwintas ang nakasabit sa kanyang maselang collarbone. Isa lang siyang magandang Qingcheng, Kuya Alex. Agad siyang tinanggap ni Su Qingcheng na may kaaya-ayang sorpresa, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Pabirong sinabi ni Alex Dixon, Qingcheng, napakaganda mo ngayon. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga salita ay magiging sanhi ng agarang pamumula ng mukha ni Su Qingcheng at sumilay ang saya sa kanyang mga mata, ngumiti siya ng matamis at sinabing, halika at maupo ka. Pagkasabi noon ay nagkusa siyang hawakan ang kamay ni Alex Dixon at naglakad papunta sa upuan. Ang pagiging grabbed sa pamamagitan ng isang makinis at malambot na maliit na kamay ginawa Alex Dixon pakiramdam medyo hindi komportable, ngunit ayaw niyang bigyan ng mukha sina Qin Yue at Su Qingcheng, kaya hinayaan niya lang itong hawakan ang kanyang kamay at maupo. Sumunod din si Qin Yue at umupo sa gilid ng banig sa isang reserbadong paraan. Nag-aapoy ang mga mata ni Su Qingcheng at siya ay nasa mataas na espiritu. Personal niyang kinuha ang isang bote ng French Bordeaux red wine at nagbuhos ng isang tasa para kay Alex Dixon. Matamis niyang sinabi, Kuya Alex, hayaan mo akong mag-toast sa iyo. Alex Dixon clinked glasses with her and asked, kailan ang eroplano, gusto mo ibigay ko sayo? Naging madilim ang ekspresyon ni Su Qingcheng, alam niyang magalang lang si Alex Dixon, umiling siya at sinabing, hindi na kailangan, aalis ako ng maaga bukas ng umaga. Napakalungkot ng kanyang pamilya na dumating siya kay Jinling sa pagkakataong ito, hindi na siya babalik kaagad pagkatapos niyang umalis. Nalungkot si Su Qingcheng nang maisip niyang mahihiwalay na ulit siya kay Alex Dixon, mahina niyang sinabi, Elder Brother Alex, pupunta ka ba sa kabisera para makita ko? Kumunat ang noo ni Alex Dixon, plano sana niyang pumunta sa Jing City, ngunit ayaw niyang mas marami pang makaalam nito, ayaw niyang gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Tuma-NGO siya at sinabing, oo naman, hanggat may pagkakataon akong pumunta sa kabisera, pupuntahan kita. Talaga, kailan? Apurahang tanong ni Su Qingcheng. Maaaring hindi ito mangyari pansamantala, ngunit hanggat dumating ako sa kabisera, tiyak na darating ako, nakangiting sabi ni Alex Dixon. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Su Qingcheng at muling itinaas ang tasa ng may ngiti. Umupo si Qin Yue sa gilid at tumingin kay Alex Dixon na nakakunot ang noo, may gusto siyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili niya. Siyempre alam niya na si Alex Dixon ay darating sa kabisera at hindi alam kung gaano siya katagal bago siya dumating. Ngunit nang makitang napakasaya ni Su Qingcheng, hindi siya nagsasalita ng marami. Noong gabing yun, tila nasa sabik si Su Qingcheng, hinayla niya si Alex Dixon para uminom ng maraming alak at nagpatuloy sa pag-inom. Sa huli, hindi na nakaya na ni Alex Dixon na manood, sinubukan niyang hikayatin si Su Qingcheng, ngunit iginiit ni Su Qingcheng na hindi siya babalik hanggat hindi siya lasing. Napabuntong hininga lang si Qin Yue sa kanyang puso, alam niya na si Su Qingcheng ay gumagamit ng alak para mag-alala siya at hindi niya ito mapigilan. Klang, nahulog ang baso ng alak mula sa kamay ni Su Qingcheng at ang mesa ay napuno ng red wine. Pulang-pula ang mukha ni Su Qingcheng at malabo niyang sinabi, bigyan mo ako ng alak, gusto ko pa ring uminom. Hindi ka na makakainom. Kinuha ni Alex Dixon ang baso ng alak mula sa kanyang mga kamay nang walang sinasabi. Hindi ako lasing. Sinamantala ni Su Qingcheng ang pagkakataon na yakapin ang kanyang braso at sinabi sa malabong lasing na mga mata, Kuya Alex, aalis na ako. Kabanata 323 hinawakan ni Alex Dixon si Su Qingcheng at bumaling kay Qin Yue. Huwag kang uminom,
ibabalik ko si Su Chingcheng sa hotel para magpahinga. Uminom din si Qin Yue ng maraming alak nang nakayuko at namula ang malamig at kaakit-akit na mukha. Tumingin siya kay Alex Dixon na may komplikadong ekspresyon at tuma-NGO. Paalisin mo si Chingcheng, babalik ako pagkatapos bayaran ang bill. Alak, bigyan mo ako ng alak. Si Su Chingcheng ay lasing na salusak ng puti at ang kanyang buong katawan ay paralisado sa katawan ni Alex Dixon. Yumuko si Alex Dixon, binuhat siya, at lumabas ng restaurant. Kadalasan, si Su Chingcheng ay may maliit at karanasang hitsura, lalo na sa Su Clan Group, siya ay matatawag na isang malakas na babae na kayang humarang sa isang tabi ng mag-isa. Ngunit ngayon, ang kanyang buong katawan ay nakahiga ng mahina sa yakap ni Alex Dixon, na wala ang karaniwang malamig at eleganteng aura. Binuhat ni Alex Dixon si Su Chingcheng at naglakad palabas ng Chindian Pavilion na may tuwid na mukha, pumara siya ng taxi at pumunta sa hotel. Para naman kay Qin Yue, hindi siya nag-aalala, hindi siya lasing, kaya hindi niya kailangang makita. Bukod dito, may mga bodyguard mula sa Su family sa labas ng pinto. Ang dahilan kung bakit personal niyang pinabalik si Su Chingcheng ay dahil hindi pa niya nakitang malasing si Su Chingcheng ng ganito. Natatakot siya na baka may mangyari sa kanya. Gayunpaman, si Alex Dixon ay naguguluhan din sa kanyang puso, si Su Chingcheng ay nag-iisa sa Su Clan Group, at kadalasan ay mayroong maraming business meeting, hindi pa niya nakitang lasing ito, bakit 2 bote lang ng red wine, pero lasing na siya at naging tambak na puti. Ang pagpapaubaya sa alkohol na ito ay mas maliit kaysa sa naisip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Alex Dixon sa hotel, at binuhat si Su Chingcheng sa elevator. Bang, sinipa ni Alex Dixon ang pinto ng hotel at naglakad papasok na may malalaking hakbang habang karga si Su Chingcheng. Inilagay niya si Su Chingcheng kay Shi Mengxi at yumuko para sabihin, nasa hotel tayo ngayon, babalik muna ako, magpahinga ka ng mabuti, babalik si Qin Yue maya-maya. Si Su Chingcheng ay nakahiga sa kama na malabo ang mga mata. Magulo ang damit niya at hindi niya namalayan na nakataas na pala ang palda niya. 2 mahaba at patas na binti ang lumitaw sa harap ni Alex Dixon ng ganoon. Hindi siya nagsuot ng medyas sa kanyang mga binti, at ang kanyang mga binti ng jade ay mukhang mas bilugan at payat, nakasuot siya ng itim na high heels sa maselang paa. Bukod dito, nakahiga siya sa kama, sapat na ang itsura niya para uminit ang katawan ng sinumang lalaki at kumulo ang dugo nila. Kung may gagawin siya sa kanya sa oras na ito, walang puwang si Su Chingcheng para labanan, magagawa niya ang anumang gusto niya tulad ng isang maliit na tupa. Gayunpaman, hindi tumingin sa kanya si Alex Dixon, matapos ibaba si Su Chingcheng, tumalikod siya at umalis ng walang pag-aalinlangan. Pagtalikod pa lang niya ay bigla niyang naramdaman ang paghihigpit ng kanyang palso. Ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nakita ang isang maliit na puting kamay na mahigpit na humawak sa kanyang palso. Lumingon siya, at saktong pagtalikod niya ay biglang umihip ang mabangong hangin sa kanyang mukha. Bago pa mabawi ni Alex Dixon ang kanyang sentido, isang katawan na naglalabas ng mainit na halimuyak at biglang tumalon sa kanyang mga bisig. Niyakap ni Su Chingcheng si Alex Dixon at sumigaw sa mahinang boses. Kuya Chingcheng, huwag kang umalis, biglang sinuntok si Alex Dixon, upang maiwasang mahulog si Su Chingcheng, ayaw niyang yakapin ang baywang nito at sinabing, matulog ka muna, maya-maya ay babalik si Yue. Hindi binitawan ni Su Chingcheng, sa halip, mas hinigpitan pa niya ang yakap sa kanya, halos malapit na ang buong katawan niya sa katawan ni Alex Dixon. Totoo ang panggabing damit na suot niya, kasing manipis ng pakpak ng cicada. Naninigas ang buong katawan ni Alex Dixon, bahagya siyang kumunat ang noo at tahimik na umatras ng kaunti. Itinaas ni Su Chingcheng ang kanyang ulo, huminga ng alak at sinabing, Kuya Alex, hindi ako komportable, kailangan mong manatili at samahan ako. Lasing ka na, si Yue na ang bahala sa'yo. Si Alex Dixon ay mukhang kalmado at nagplanong hilahin ang braso ni Su Chingcheng palayo sa kanya. Sa sandaling ito, biglang naglabas ng lakas si Su Chingcheng at itinulak siya sa kama, idiniin siya pababa sa kanyang katawan. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at diniinan niya. Ang kanyang balat ay magaspang at makapal, kaya hindi niya inisip na tratuhin siya ni Su Chingcheng bilang isang una ng tao, ngunit siya ay isang lalaki, matapos siyang mataman ay nagsimulang uminit ang kanyang katawan.
Lasing na lasing si Su Chingcheng kung kaya't nang sunggaban niya ito, tuluyan niya itong diniinan. Nawala ang isip ni Alex Dixon ng ilang segundo, nang bumalik siya sa katinoan, niyakap na siya ni Su Chingcheng ng mahigpit, malabo ang mata niya habang umuungol. Kuya Alex, huwag kang pumunta, huminto ang paghinga ni Alex Dixon, kung magpapatuloy ito, hindi niya ito kakayanin. Agad niyang itinulak si Su Chingcheng palayo, nang siya ay tatayo na, talagang sinuntok siya ni Su Chingcheng na parang malagkit na candy at niyakap siyang muli ng mahigpit. Kuya Alex, naiinitan ako, Chingcheng, lasing ka na, bumagsak ang boses ni Alex Dixon at sinabing, pupunta ako at kukuha ka ng isang tasa ng tubig. Sa sandaling ito, ang evening gown ni Su Chingcheng ay biglang bumaba mula sa kanyang balikat. Umupo siya sa kama na walang damit na nakatakip sa katawan at niyakap ng mahigpit na parang pugita ang braso ni Alex Dixon. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, damn it, si Su Chingcheng ay karaniwang nakalaan at matikas, at ang Su family ay may mahigpit na pag-aalaga, imposibleng maging ganito siya. Hindi niya inaasahan na ang lasing na si Su Chingcheng ay lubusang hahayaan ang sarili at magbabago sa ibang tao. Habang natulala si Alex Dixon ay biglang uminit ang mukha niya. Talagang sinuntok siya ni Su Chingcheng, kinagat niya ang mukha niya. Isang alon ng kumukulong init ang agad na nagmula sa kanyang mukha. Kuya Alex, huwag kang aalis ngayong gabi, samahan mo ako. Ang malambot na boses ni Su Chingcheng, tulad ng isang alindog, ay tumunog sa tabi ng kanyang tainga at nahulog din sa kanyang mga bisig. Nanginginig ang katawan ni Alex Dixon, parang may apoy sa kanyang katawan at nakaramdam siya ng init. Agad siyang napabuntong hininga, ang espiritual na chi ay umikot sa kanyang katawan, na pinipilit siyang kumalma. Chingcheng, magpahinga ka muna, pagkatapos sabihin yun, iniunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay at tinapak ang katawan ni Su Chingcheng ng ilang beses ng napakabilis ng kidlat. Mabilis siyang kumilos, nang maging si Su Chingcheng ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Isang malakas na alon ng antok ang damaloy na parang tubig. Kuya Alex, may gustong sabihin pa si Su Chingcheng, ngunit hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Kasabay ng epekto ng alak, nakatulog siya sa kama habang nakapikit. Napabuntong hininga si Alex Dixon at tumayo. Ngayon lang, ginamit niya ang acupuncture technique para tumago sa katawan ni Su Chingcheng ng spirit energy. Tinapak niya ang kanyang tinutulugan para makatulog siya. Kung hindi man, kung patuloy siyang guluhin ito, hindi niya mapipigil ang sarili at sasabihing wala siyang gagawin sa likod ng kanyang asawa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na may normal na physiological function. Sa harap niya ay isang magandang Chingcheng na may mainit na katawan at isang mataas na grade beauty na nagkusa na ihagis ang sarili sa kanyang mga bisig. Bukod dito, hindi natatakpan ng kanyang damit ang kanyang katawan, kaya hindi niya ito makontrol. Si Su Chingcheng ay nakahiga sa kama at hindi nakatulog ng maayos. Pulang-pula pa rin ang maganda niyang mukha at hindi natatakpan ng magulo niyang damit ang mainit niyang figura. Bahagya itong napapansin at nabaliw ang mga lalaki. Napalunok si Alex Dixon sa kanyang lalamunan, kung hindi lang dahil may asawa na siya, naging masama na siya at sinunggaban niya ito para may gawin. Kalmado ang ekspresyon niya, hinayla niya ng kumot si Su Chingcheng at tinakpan ang katawan nito. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng hotel. Pagbukas pa lang niya ng pinto, hindi napigilan ni Alex Dixon na mapangiti at sinabi sa mahinang boses, Chingcheng, bakit kailangan mong gawin ito? Malinaw na alam mong may asawa na ako. Pero nagpapanggap ka pa ring lasing. Sa totoo lang, nadiskubre na niya kanina na hindi naman lasing si Su Chingcheng. Kabanata 324. Nagpanggap siyang lasing at gumamit ng alak para makita siya. Ang kanyang layunin ay halata. Gusto niyang makasama siya ng simoy ng tagsibol bago siya bumalik sa kabisera. Isang dilag na tulad ni Su Chingcheng ang nagkusa na ihagis ang sarili sa kanyang mga bisig. Kung ibang lalaki man yun, tuwang-tuwa siya at sinunggaban siya. Gayunpaman, si Alex Dixon ay nagkaroon ng kanyang bottom line. Mayroon na siyang asawa, at imposibleng pakasalan niyang muli si Su Chingcheng, kahit na may relasyon siya kay Su Chingcheng, one-night stand lang ito. Hindi lang siya dapat managot sa asawa, pero ayaw din niyang magpabiya sa ibang babae. Paglabas pa lang ni Alex Dixon ng kwarto ay biglang may malamig na boses ang lumabas sa gilid. Alex Dixon, lalaki ka ba? Napabuntong hininga si Alex Dixon at natigilan nang makita si Chin Yue na nakatayo sa tabi niya.
Si Qin Yue ay nakasandal sa dingding na naka-cross arms, malamig ang tingin nito sa kanya. Magulo ang kanyang buhok at may namumulang pamumula pa rin sa kanyang mukha. Biglang nakaramdam ng awkward si Alex Dixon, hindi niya inaasahan na may ibang taong nakikinig sa pader sa labas ng pinto, buti na lang at ngayon lang niya napigilan ang sarili, kung hindi, kung may nangyari talaga kay Su Qingcheng, maririnig ito ni Qin Yue. Inilibot ni Qin Yue ang kanyang mga mata sa kanya at mabilis na sinabing, aalis ka ng ganoon lang, hindi ka kumakain ng karne sa iyong bibig, wala pa akong nakitang lalaking katulad mo. Nang marinig ang kanyang mga salita, mayroong isang misteryo, hindi napigilan ni Alex Dixon na sumimangot at mahinang sinabi, hindi ko sasamantalahin ng iba kapag nasa panganib sila. Huwag kang utu-utu, galit na galit si Qin Yue na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumayo ng tuwid. Ito ang voluntaryong humingi ni Qingcheng, naisip na niya kung ano ang gusto niyang gawin nang yayain mong kumain ngayon, hindi ko inaasahan na siya ang magkukusa na ihatid ang sarili sa aking pintuan, ayaw mo pa nga, lalaki ka pa ba? Ayaw magpaliwanag ni Alex Dixon, malamig niyang sinabi, kung ano man ang iniisip mo, malinis ang budi ko, nakatulog si Qingcheng, ikaw ang bahala sa kanya. Pagkasabi niya noon tumalikod na siya at umalis. Naikayam ni Qin Yue ang kanyang mga kamao at tumingin sa likod ni Alex Dixon na may komplikadong ekspresyon. Ngunit sa kanyang puso, may bakas ng hindi maipaliwanag na emosyon. Sa hapunan ngayon, malinaw na sinabi sa kanya ni Su Qingcheng na ayaw niyang mag-iwan ng anumang pagsisisi kay Jinling, kaya binalak niyang magpanggap na lasing at akitin si Alex Dixon. Isang beauty top grade tulad ni Su Qingcheng, hindi kayang labanan ng maraming lalaki ang tukso niya. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Alex Dixon. Hindi alam ni Qin Yue kung ano ang sasabihin. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng lalaking katulad ni Alex Dixon. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at walang ginawa kay Su Qingcheng, mabilis na tumibok ang puso ni Qin Yue at hindi niya makontrol ang kanyang kaligayahan. Namula ang mukha ni Qin Yue habang nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Alex Dixon at bumulong, Qingcheng, sa wakas naiintindihan ko na kung bakit gusto mo si Alex Dixon, ilang babae ba ang hindi nagkakagusto sa mga lalaking tulad niya? Kahit na siya, na orihinal na nagplano na hindi magpakasal sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at patuloy na tulungan si Su Qingcheng sa kanyang karera, ay hindi sinasadyang inilipat din ni Alex Dixon. Si Alex Dixon ay lumabas ng hotel nang hindi lumilingon at dumiretso sa bahay. Gabi na noon, may nakita siyang 2 missed call sa phone niya. Lahat sila ay mula kay Jane Lewis, kaya binilisan niya ang kanyang lakad. Makalipas ang buong oras, binuksan ni Alex Dixon ang pinto. Si Xu Fugi ang nagbukas ng pinto, nang makita siya ay agad na naging kakaiba ang ekspresyon niya. Tito, bakit ka nakatingin sa akin? Nakita ni Alex Dixon si Xu Fugi na nakatitig sa kanya, na nagpatingal sa kanyang anit. Hindi kaya nalantad ang bagay nila ni Su Qingcheng sa hotel? Inilibot ni Xu Fugi ang kanyang mga mata at hinawakan ang braso ni Alex Dixon, hinayla siya papunta sa kusina nang walang anumang paliwanag. Halika, Alex, may gustong itanong sa iyo si Tito. Hinayla niya si Alex Dixon, masama ang kutob niya dito. Pagdating nila sa kusina, mabilis na isinara ni Xu Fugi ang pinto at lumingon kay Alex Dixon, ngumiti siya at sinabing, Alex, may hanap ka bang babae ngayong gabi? Napatulala si Alex Dixon. Maaaring si Xu Fugi ay may 1,000 milyang paningin, at nahulaan niya ng tama. Nang makita ang ekspresyon ni Alex Dixon, mas sigurado si Xu Fugi sa kanyang puso, tumawa siya at tinapak ang balikat niya na parang matandang kaibigan at sinsero niyang sinabi, huwag kang mag-alala, lalaki rin si Tito, hindi niya sasabihin kay Jane, bilang lalaki, normal lang na lumabas at maghanap ng masahe para makapagpahinga. Hindi alam ni Alex Dixon kung tatawa o iiyak. Sabi niya, Tito, hindi ako pumunta sa massage house, kumain lang ako kasama ang isang kaibigan, nalasing siya at pinauwi ko siya, walang nangyari. Kung ganoon ano ang nasa mukha mo, hindi siya pinaniwalaan ni Xu Fugi, kumuha siya ng salamin at tumingin kay Alex Dixon. Nang makita ni Alex Dixon ang salamin, nanigas ang buong katawan niya. Nakita niya ang isang matingkad na pulang lipstick na marka sa kanyang mukha. Naalala niya na sinunggaban siya ni Su Qingcheng at hinalikan, ngunit pinipigilan niya ang init sa kanyang katawan at nakalimutan na niya yon. Sa pagkakataong ito, umikot ang isip ni Alex Dixon at hindi siya mapakali.
Mabilis niyang sinabi, Tito, nainom ng sobra ang kaibigan ko. Hindi na kailangang magpaliwanag kay Tito, we are one family. Tumawa si Shu Fugi at biglang iniba ang topic, napatawa siya ng tuyo. Alex, nawala lahat ng share sa lahat, medyo kapos siya pera, alam mo ang dami mong boss, pwede bang humiram ng 200,000 sa'yo? Pagkatapos sabihin yon, agad na tinapak ni Shu Fugi ang kanyang dibdib at nangako. Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon, matapos ang lahat ng oras na ito, gusto ni Shu Fugi na humiram ng pera sa kanya. Hindi man sapat ang 200,000 para pambayad ng pagkain sa kanya. Sinabi ni Shu Fugi na may mapait na mukha, na wala ang lahat ng pera ko sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga bahagi, at hindi ko masasabi sa iyong biyenan ang tungkol dito, kung hindi, ang malaking bibig ng kapatid ko ay tiyak na kakalat sa aking asawa, pagdating ng panahon, magiging miserable ang buhay ko, kaya tratuhin mo na lang ako bilang isang mahirap na tiyuhin. Sa bagay, tiyuhin siya ng asawa niya, sinabi ni Alex Dixon, ililipat ko ito sa iyong card. Alex, alam kong hindi mo ito ipapahiram sa akin, agad nang umiti si Shu Fugi. Kapag kumita ako ng pera sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan, ibabalik ko sa iyo ang 400,000, babalik ako sa Jing City kasama ang iyong tiyahin bukas. Kung pupunta ka sa Jing City para maglaro, yayain ka ni Tito sa Bath Center, ang mga masahista doon mas magaling pa sa Jinling, magaganda silang lahat. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng lighter at buong pagmamalaking ipinagmamalaki ito sa harap ni Alex Dixon, tingnan mo, ang World Clubhouse, ang pinakasikat na massage center sa Jing City, VIP ako. Tiningnan ni Alex Dixon at alam na ito ay talagang mas magaan sa hugis ng isang kolorete, nakasulat dito ang mga salitang World's Mortal VIP Exclusive, hindi siya nakaimik. Hindi niya inaasahan na ang kanyang tiyuhin ay isang bihasang driver. Kaso, hindi niya masasabi, at saka, parang hindi niya alam na hindi kailanman kumita si Shu Fugi sa stock market, kailan pa siya hindi humingi ng pera kay Helena matapos mawala ang lahat. Ituring niya ang perang ito bilang kanyang tiyuhin na tumulong sa kanyang asawa. Sa sandaling ito, biglang itinulak ni Jane Lewis ang pinto at pumasok, nagdududang tanong niya, bakit kayong dalawa nagtatago sa kusina? Nakita niyang may pulang marka sa mukha ni Alex Dixon at agad na sumimangot, Alex Dixon, ano yang nasa mukha mo? Agad na sigaw ni Alex Dixon sa kanyang puso, masyado siyang abala sa pakikipag-usap sa kanyang tiyuhin upang panasan ang pulang marka sa kanyang mukha. Hayaan mo akong tingnan, naging matalas ang mga mata ni Jane Lewis. Babae din siya. Nang makita niya ang lipstick sa mukha ni Alex Dixon ay tila iniwan yun ng isang babae. Namamanhid ang anit ni Alex Dixon, nagsisi siya na hindi niya ito pinunasan ngayon lang. Kapag nalaman ito ng asawa niya, kahit mahaba ang bibig niya, hindi niya ito maipaliwanag. Ang aga mo umuwi ngayon, saan ka pupunta? Lalong naghinala si Jane Lewis at agad na naglakad pasulong. Kadalasan, si Alex Dixon ay hindi pa nakakauwi ng ganoon kagabi, at naamoy niya ang amoy ng alak. Katulad din kaya siya ng ibang lalaki na nagluloko sa Wind and Moon Arena. Asawa, ito, mukhang kinakabahan si Alex Dixon, nakatayo siya sa likod ni Shu Fugi at wala siyang maisip na paraan para malutas ito. Tapos na, natatakot siyang matulog muli sa sahig ngayong gabi, baka magkaroon na naman ng Cold War sa kanya ang asawa niya. Nagsisi si Alex Dixon sa kanyang puso, kung alam niyang mangyayari ito, hindi siya pupunta sa hapunan ni Su Ching-cheng, naglakad na si Jane Lewis nang walang sinasabi, nang makita niya ang marka ng kolorete sa mukha ni Alex Dixon, laking gulat niya na halos mawalan siya ng balanse. Kabanata 325 umiling ang ulo ni Alex Dixon at mabilis niyang sinabi, Miss, makinig ka sa paliwanag ko. Alex Dixon, naghahanap ka ng babae, ikaw, karapat-dapat ka ba sa akin? Biglang sigaw ni Jane Lewis, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya, ang pagkabigo at kakulangan sa ginhawa sa kanyang puso ay umabot na sa kanyang sarili. Galit na galit si Jane Lewis na ang kanyang dibdib ay patuloy na gumagalaw pataas pababa na parang isang palaso na tumatagos sa kanyang puso, nakakataba sa puso ang sakit at agad na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Alex Dixon, hindi ko akalain na magiging ganito kang klaseng tao. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na ganoon kalaki ang reaksyon ng kanyang asawa, sa totoo lang galit siya kaya umiyak siya, mabilis niyang sinabi, asawa, hindi naman ganito. Then explain, sinong babaeng humilik sa lipstick mark sa mukha mo?
sigaw ni Jane Lewis habang galit na nakaturo kay Alex Dixon. Yung lipstick mark sa mukha niya halatang hinalikan ng babae. Noon pa man ay tapat siya kay Alex Dixon, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang pakikitungo nito sa kanya. Kalungkutan, pagkabigo, sakit, at ang malaking kaibahan ng pagkain ay agad na sumugod sa dibdib ni Jane Lewis. Hindi niya inaasahan na maghahanap talaga si Alex Dixon ng babae sa likod niya. Umiyak si Jane Lewis hanggang sa hindi na siya makahinga, maging si Helena ay naalarma at tumakbo sa kusina sa ilang hakbang. Tumingin siya kay Alex Dixon at agad na nagalit kaya pinagalitan niya ito. Basura, lumabas ka talaga para maghanap ng babae? Karapat-dapat ka ba sa anak ko? Umalis ka sa Lewis family ngayong gabi, bukas, dadalhin ko ang anak ko at hihiwalayan kita. Saway ni Helena hanggang sa kung saan-saan lumilipad ang kanyang bibig, ngunit lihim siyang natuwa sa kanyang puso. Nag-aalala siya na wala siyang mahanap na dahilan para maghiwalay sila. Ngayon, ito ay isang makalangit na pagkakataon. Hinayla ni Helena si Jane Lewis na humahagulgol at mariing sinabi, "Anak, si nanay ang magdedesisyon para sa iyo, bukas, hiwalayan natin ang basurang ito." Puno ng luha ang mukha ni Jane Lewis at iyak siya ng iyak na hindi siya makapagsalita. Noon pa man ay naniniwala siya kay Alex Dixon ngunit hindi niya inaasahan na ang katotohanan ay magbibigay sa kanya ng isang malakas na sampal. Sumugod din si Albert Lewis, nang makita niya ang marka ng kolorete sa mukha ni Alex Dixon ay natigilan din siya, napabuntong hininga siya. He said with a solemn face, "Alex Dixon, I didn't expect you to be like this. Kahit na palagi kang pinapagalitan ng biyenan mo, wala namang ginawang masama si Jane sa'yo." Mabilis na sinabi ni Alex Dixon, "Tay, umiinom talaga ako." "Sige, huwag mong sabihing nakipag-sex ka pagkatapos uminom, nakipag-sex ka sa babae." Napatalon si Helena sa galit at pinulot ang Wallace sa kusina. Hinampis niya ng harapan si Alex Dixon, "Basura, hindi ka kumita ng pera, pero ang galing mong manggulo sa labas, kawawa ka naman, hindi ako pumayag na pakasalan ka ng anak ko." Ilang beses na tinamaan ng Wally si Alex Dixon, ang gulo ng isip niya. Hindi niya maitatanggi ang bagay na ito, kung sinabi niyang nasa hotel room sila ni Su Ching-cheng, magkayakap lang sila at magkukwentuhan. Walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya ito ng malakas. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya, nang medyo tensyonado ang kapaligiran, biglang lumakad si Shu Fugi at pinigilan si Helena. "Anya, eldest sister, don't wrongly accuse Alex. Actually, bumili ako ng lipstick para sa asawa ko, I'll try it on Alex's face." Lipstick? Natigilan si Helena, tumingin siya kay Alex Dixon na may pagdududa. Si Jane Lewis, na umiiyak, at si Albert Lewis ay natigilan din. Saglit ding natigilan si Alex Dixon, karaniwan niyang iniisip na si Shu Fugi ay sakim, ngunit hindi niya akalain na si Shu Fugi ay talagang magsasalita para sa kanya ngayon. Ngumiti si Shu Fugi at sinabing, "Hindi ba't ilang beses ko nang sinampal si Zhang Faang?" Galit pa rin siya, kaya bumili ako ng lipstick at naghanda na bigyan siya ng sorpresa, kasi galit na galit siya sa bagay na yon. Tumingin si Helena kay Alex Dixon ng may pagdududa, pagkatapos ay tumingin kay Shu Fugi at nagtanong, "Ganun ba talaga?" "Talagang totoo," sinabi ito ni Shu Fugi nang may pananalig at may seryosong mukha. Sinabi niya, "Ako ang tiyuhin ni Jane, maaari ba akong magsinungaling sa iyo?" Habang nagsasalita, naglabas talaga siya ng lipstick sa bulsa at iwinagayway sa harap nila. Hindi naniwala si Helena kay Alex Dixon, ngunit naniniwala siya sa kanyang kapatid. Itinapon niya ang Wally at sinabing, "Fugi, bakit hindi mo sinabi kanina?" Ngumiti si Shu Fugi at sinabing, "Pinagalitan niyo si Alex pagpasok niyo, paano ako magkakaroon ng pagkakataong magsalita?" Si Jane Lewis ay nag-aalinlangan, ngunit nang makita niyang si Shu Fugi ay talagang naglabas ng lipstick, tumingin siya kay Alex Dixon nang hindi mapakali at ibinaba ang kanyang ulo para sabihin, "Ano, ako, nagkasala ako sa iyo." Inalag-alog ni Shu Fugi ang lipstick at mabilis itong ibinalik. Sa anumang kaso, naramdaman ni Zhang Faang na ang kapaligiran sa Lewis family ay mahirap at nanatili sa isang hotel, kung hindi, inilantad niya ang kanyang sarili. Nakahinga rin ng maluwag si Alex Dixon, humanga rin siya sa galing ni Shu Fugi sa pag-arte. Sa totoo lang, ang tinatawag na lipstick ay ang lighter na ipinakita ni Shu Fugi sa kanya ngayon, ang langit at lupa na mas magaan. "Lahat kayong lumabas, I am going to talk business with Alex,"
Itinulak ni Shu Fugi at tinulak sila palabas ng kusina. Pagkalabas nila, nakahinga ng maluwag si Alex Dixon, ngumiti siya ng mapait at sinabing, "Tito, salamat." Ngumiti si Shu Fugi at ikinaway ang kanyang kamay. "Maliit na bagay lang, o di ba? Sabi mo gusto mo akong mag-invest sa jade business ng bayaw. Kailan nga ba? Magkano ang makukuha ko?" May darating at pipirmahan si Dad ng kontrata sa loob ng ilang araw. Pagdating ng oras na yun, kukuha ka ng 1/10 nito. Ang mga dibidendo naman, depende ito kung paano ito pinamamahalaan ni Dad. Tuwang-tuwa si Shu Fugi kaya napangiti siya. Tinapagtapik niya si Alex Dixon. "Alex, bagay ka talaga. Kapag nakuha na ang mga dibidendo, dadalhin kita sa World of Heaven and Earth para hanapin ang top card. Sasabihin ko sa iyo na ang kanyang mga kasanayan ay napakahusay. Ginagarantiyahan ko na ikaw ay mabubusog hanggang kamatayan." Kalimutan mo na, mabilis na tumanggi si Alex Dixon, dali-dali niyang pinunasan ang lipstick mark sa mukha at kumari pa ng takbo palabas ng kusina. Pumasok siya sa kwarto at nakita niya si Jane Lewis na nakaupo sa tabi ng kama, bakas pa rin ang luha sa mukha niya. Nang makita siyang pumasok, nagmamadaling tumayo si Jane Lewis, tulad ng isang mag-aaral sa elementarya na nakagawa ng mali. Nababalisa niyang sinabi, "Alex, nagkamali ako ngayon." Ngayon pa lang ay umiiyak na ang asawa niya sa tuwa. Bakas pa rin sa mga mata niya ang disappointment at sakit na ikinasakit ng puso ni Alex Dixon. Hinawakan niya si Jane Lewis at sinabing, "Asawa, wala akong ginawa ngayong gabi." "Naniniwala ako sa'yo." Ibinaba ni Jane Lewis ang kanyang ulo at nakaramdam ng hiya sa kanyang puso. Siya ay muntik ng magkamali kay Alex Dixon. Hindi niya alam kung paano ipapahayag ang kanyang paghingi ng tawad. Bigla niyang inangat ang ulo niya at mabilis na hinalikan si Alex Dixon sa mukha. Sandaling natigilan si Alex Dixon, biglang uminit ang katawan niya. Ito ang unang pagkakataon na nagkusa ang kanyang asawa na maging intimate sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili, niyakap niya ang bewang ng asawa at tinakpan ang bibig nito. Alam na alam din ni Jane Lewis na mali siya ngayon, hinayaan niyang yakapin siya nito at hindi man lang lumaban. Kumulo ang dugo ni Alex Dixon at diniinan niya si Jane Lewis sa kumot. Humihingal siya at sinabing, "Asawa, paano na ang gabing ito?" Nagulat si Jane Lewis, gusto lang niyang humingi ng tawad, hindi niya inaasahan na gagawin yun muli ni Alex Dixon. Mabilis siyang namula at nag-ipon ng lakas ng loob na sabihin, "Bukod sa bagay na yon, kahit ano pa ay ayos lang, ganoon ba?" Agad na nagpakawala ng masamang tawa si Alex Dixon at itinapon ng sarili sa kanya. Masyadong inosente ang asawa niya. Kapag may gustong gawin ng isang tao, marami siyang paraan para gawin ito. Napasigaw si Jane Lewis sa gulat, noon lang niya napagtanto na niloko pala siya. Agad niyang inikat ang kanyang maselang katawan at nagpumiglas. Abangan ang susunod na kabanata.